Napuno ng mahinang ugong ng mga makina ang kabin habang dahan-dahang nagtutungo ang mga pasahero sa kanilang mga upuan. Isa lamang itong karaniwang paglalakbay, ang uri kung saan karamihan sa mga tao ay umaasang pumikit, manood ng pelikula, o magpalipas ng oras nang hindi napapansin. Mabilis na gumalaw ang mga flight attendant sa isla, ginagabayan ang mga tao sa kanilang mga hanay, inilalagay ang mga bag, at nagbibigay ng magalang ngunit matatag na mga tagubilin. Kabilang sa karamihan ay isang dalagang nakasuot lamang ng komportableng sweater, maong, at sneakers. Walang magarbong alahas, walang designer bag na nagpapahiwatig ng kanyang kayamanan o katayuan. Para sa sinumang nanonood, isa lamang siyang manlalakbay na tahimik na pumapasok sa kanyang upuan malapit sa bintana. Magalang siyang umiti sa matandang babae na nakaupo sa tabi niya, tinutulungan siyang ayusin ang kanyang seatbelt bago umayos ng pagkakaupo. Ang alam ng sinuman sa paligid niya, kahit papaano, ay siya si Prinsesa Pacquiao, ang anak ng isa sa mga pinakasikat na boksingero sa mundo. Para sa kanya, ang paglipad na ito ay hindi tungkol sa katayuan. Hindi ito tungkol sa espesyal na pagtrato. Gusto lang niyang maging isa pang mukha sa karamihan, na maglakbay ng may pagpapakumbaba nang hindi nakakakuha ng atensyon. Ngunit kung minsan, may paraan ng buhay para subukin kahit ang mga pusong pinakamatyaga. Habang pasakay ang mga huling pasahero, isang flight attendant ang sumugod sa eso. Matalas ang kanyang ekspresyon, mas matigas ang kanyang tono kaysa dati. Mabilis kang kumilos. Huwag harangan ang eso. Umalinggaw ang kanyang mga salita sa buong kabin. Lumingon ang mga pasahero, nagulat sa biglaang pagsabog. Sandali na natigilan ang dalaga. Napagtanto na ang titig ng attendant ay diretsong nakatutok sa kanya, magalang siyang tumango, hinila ang kanyang bag palapit sa kanyang mga paa para magkaroon ng mas maraming espasyo. Ngunit hindi pa tapos ang attendant. Sa susunod, makinig kang mabuti. Wala tayong oras para sa mga pagkaantala. Ang talas ng kanyang boses ay nagdulot ng isang bulong-bulungan sa mga kalapit na pasahero. Ang ilan ay umiling, ang ilan ay bumulong ng malalim. Para sa kanila, isa lamang siyang pasaherong pinagalitan. Ngunit dito nagsisimula ang kwento. Isang mahinahong dalaga na tahimik, na tinitiis ang kawalang-galang sa publiko, at isang walang tiyagang flight attendant na walang ideya kung sino ang kanyang kausap. Walang spotlight, walang kasama, walang bodyguard na magbubunyag ng kanyang pagkakakilanlan, tanging pagpapakumbaba sa harap ng kabastusan. Naranasan mo na ba ang sitwasyon kung saan may nagwalang-galang sa iyo sa publiko kahit wala kang ginawang mali? Paano ka tumugon dati? Ipagpapatuloy natin ang kwento. Sabihin sa amin kung saan ka nanonood. Ibahagi ang iyong kwento sa mga komento. At huwag kalimutang mag-subscribe dahil ang kwento bukas ay maaaring mas magbigay inspirasyon sa iyo. Muling tumahimik ang kabin. Matapos ang malupit na tono ng mga flight attendant, ngunit nanatili ang sandaling iyon sa hangin. Ilang pasahero ang nagpalitan ng maalam na tingin habang ang iba ay sumandal sa isa't isa, nagbubulungan. Ang ilan ay nag-iisip na sila ang may-ari ng buong eroplano, bulong ng isang lalaki mula sa kabilang pasilyo. Umiling ang isa pang babae, inikot ang kanyang mga mata. Tama. Umupo ka lang at sundin ang mga tagubilin. Hindi naman ganoon kahirap. Narinig ni Princess Pacquiao ang bawat salita, ngunit hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Tumingin lang siya sa maliit na oval na bintana. Kalmado ang kanyang mukha, maayos na nakatiklop ang kanyang mga kamay sa kanyang kandungan. Hindi ito ang unang pagkakataon na siya ay hinusgahan ng hindi patas, at malamang na hindi rin ito ang huli. Gayunpaman, hindi pa tapos ang flight attendant. Habang pabalik siya sa isla, tila sumusunod sa kanya ang kanyang mga pagkadismaya na parang anino. Nang bumalik siya na may dalang mga tagubilin sa kaligtasan, muling dumapo ang kanyang mga mata sa kanya. Binibini, itabi mo ang iyong telepono. Malapit na tayong lumipad. Tahol niya, kahit na naka-airplane mode na ang kanyang telepono, at nakalagay sa kanyang bag tumingala ang matandang babae sa tabi niya, nagulat sa tono. Hindi pa niya ito nahawakan, malumanay na sabi ng matandang babae, sinusubukang ipagtanggol ang kanyang katabi sa upuan, ngunit itinabi siya ng attendant na may kasamang pagkaway. Nagkunwaring hindi napansin ng mga pasahero sa malapit, ngunit ang kanilang katahimikan ay mas malakas kaysa sa mga salita. Ang ilan ay mumisi, nasisiyahan sa drama.
Ang iba ay hindi komportableng gumalaw, nararamdaman ang kawalan ng katarungan, ngunit ayaw makialam. Mas madali kung tutuusin na manatiling tahimik kaysa harapin ang otoridad, lalo na sa eroplano. Nanatiling kalmado si Princess. Tumango siyang muli na parang sinasabing, ayos lang. Hayaan mo na. Ngunit sa kaibuturan niya, may kislap ng pagkadismaya ang sumibol. Hindi galit, hindi pagmamalaki, kundi isang tahimik na kalungkutan na ang respeto, isang bagay na napakasimple, ay kadalasang ipinagkakait ng walang dahilan. Habang lumilipas ang mga minuto, lumalaki ang mga bulong-bulungan. Siguro ay nagdulot siya ng gulo kanina, haka-haka ng isang pasahero. Mukhang iniisip niyang mas magaling siya kaysa sa lahat, bulong ng isa pa. Nagpatong-patong ang mga paghatol. Bawat estranghero ay lumilikha ng sarili nilang kwento tungkol sa kanya nang hindi nalalaman ang katotohanan. Gayunpaman, tahimik siyang nakaupo. Walang nakataas na boses, walang argumento, walang hinihinging espesyal na pagtrato. Ayaw niya ng pribilehyo. Gusto niya ng patas na pagtrato. Gayunpaman, minsan, ang pagpapakumbaba mismo ay nag-aanyaya ng hindi pagkakaunawaan. Bumalik muli ang flight attendant. Sa pagkakataong ito ay itinutulak ang kariton ng inumin. Mga inumin, tanong niya kay Curtly. Nang mahina siyang humingi ng tubig, ibinagsak niya ng malakas ang tasa at nagbuhos ng ilang patak sa mesa ng babae. Magalang siyang umiti. Bumulong, salamat, at dahan-dahang pinunasan ang natapon gamit ang isang napkin. Ang maliit na kilos na yon, bilang tugon sa kabastusan ng kabaitan, ay nakakuha ng atensyon ng ilang pasaherong malapit. Isang binata sa hanay sa likuran ang yumuko patungo sa kanyang kaibigan at bumulong, kakaiba. Mukhang hindi naman siya arogante. Bakit siya kinukulit nito? Nagsimulang lumaki ang pananabik. Ang ilang pasahero ay hindi komportable. Ang ilan ay naintriga at ang ilan ay nagsimulang magtaka, sino ang dalagang ito at bakit niya tinitiis ang lahat ng ito nang walang pagtutol. Ang flight attendant, hindi pa rin alam ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, ay nagpatuloy na parang walang kakaibang nangyari. Ngunit para sa mga nagmamasdan ng mabuti, ang tensyon ay hindi maikakaila. Isang bagyo ang tahimik na namumuo, na malapit nang yumanig sa buong eroplano. Sa ngayon, si Prinsesa Pacquiao ay nanatiling larawan ng pasensya. Tahimik na nagmamasid, hinahayaang maganap ang eksena. Walang nakakaalam, ang kanyang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ay lakas, ang uri ng lakas na kadalasang nagpapakita lamang ng sarili sa tamang sandali. Nagpatuloy ng maayos ang paglipad, ngunit ang tensyon sa pagitan ng mga hanay ay hindi pa ganap na kumukupas. Ang ilang pasahero ay nakalimutan na ang insidente, ibinabaon ang kanilang mga sarili sa kanilang mga screen o natutulog. Ang iba, gayunpaman, ay patuloy na sumusulyap sa dalaga. Sa tabi ng bintana, nagtataka kung paano siya nanatiling kalmado kahit paulit-ulit na walang galang. Nang bumalik ang kariton sa pangalawang pagkakataon, lumapit ang parehong flight attendant sa kanyang hanay. Sa pagkakataong ito, hindi na malumanay ang tono nito. Ano na ang kailangan mo ngayon? Singhal niya na parang nakakaabala lang ang presensya nito. Magalang na itinaas ni Prinsesa Pacquiao ang kanyang ulo. Mainit na tsalang, pakiusap. Matatag, mainit, at napakabanayad ng kanyang boses. Ang uri ng tono na kayang magpahina ng loob kahit ng pinakamalamig na puso. Ngunit tumawa ang attendant. Mainit na tsaa. Nasa kalagitnaan na tayo ng serbisyo. Mas matatagalan pa yon. Ang mga taong katulad mo ay hindi kailanman nag-isip ng iba. Tumalikod siya para kumuha ng tasa habang bumubulong ng malalim. Nakasimangot ang matandang babae sa tabi ni Princess. Binata, matatag niyang sabi. Hindi mo kailangang magsalita ng ganyan, pero hindi siya pinansin ng attendant. Nang sa wakas ay iabot niya ang tasa kay Princess, bahagyang nanginig ang kanyang kamay, at muling natapon ang ilang patak sa tray nito. May ilang pasaherong malapit sa isa't isa na nagbulungan. Ang ilan ay nakasimangot sa kanyang ipinakita, ang iba naman ay tumawa na parang libangan lang. Ngunit ngumiti si Princess. Maingat niyang tinanggap ang tsaa at sinabing salamat. Pinahahalagahan ko ang iyong pagsisikap. Natigilan ng attendant ng kalahating segundo na parang nalilito sa kanyang kabaitan. Inaasahan niya ang pagkairita, marahil ay galit pa nga. Sa halip, sinalubong siya ng kahinahunan.
At iyon ay isang bagay na hindi niya alam kung paano haharapin. Humigot si Princess ng tsaa at pagkatapos ay bahagyang yumuko patungo sa attendant bago ito makaalis. Siguro'y pagod na pagod ka, mahina niyang sabi. Sa palagay ko, hindi madali ang mga ganitong paglipad, hindi ba? Nabigla siya sa tanong niya. Kumurap siya. Ano? Malamang ay buong araw kang nagtatrabaho, patuloy niya, ang kanyang mga mata ay tapat. Naglilingkod sa napakaraming tao, nakikitungo sa napakaraming personalidad. Kailangan ng maraming pasensya. Nag-atubili ang attendant. Walang pasahero ang nakapagsalita sa kanya ng ganito noon. Karamihan ay nagreklamo, ang ilan ay pasigaw na nag-uutos, at ang iba ay halos hindi kinilala ang kanyang pag-iral. Ngunit ang dalagang ito, ang mismong sinigawan niya ng 2 beses, ay nagtatanong tungkol sa kanyang mga paghihirap. Tumikim siya. Bahagi ito ng trabaho, maikli niyang sabi. Iniiwasan ang pakikipagtitigan sa mata. Ngunit hindi pa tapos si Princess. Siya dahan-dahang inilagay ang tasa ng tsaa sa tray at pinagsalikop ang kanyang mga kamay. Naiintindihan ko. Lahat tayo rito ay may kanya-kanyang kwento. Ang ilan ay naglalakbay para sa negosyo, ang ilan ay para sa pamilya, ang ilan ay para lamang makatakas. At tiyak na mayroon ka ring mga dahilan kung bakit ka nandito. Hindi komportabling gumalaw ang lalaki. Sandali, nabasag ang kanyang anyo ng kayabangan. Umiwas ang kanyang mga mata, ngunit may kung ano sa kalmado niyang presensya ang dahilan kung bakit imposibleng tuluyan siyang pabayaan. Nagsimulang makinig ang mga pasahero sa malapit. Nawala ang mga bulong. Kahit ang ugong ng mga makina ay tila mas tahimik, na parang ang eroplano mismo ay lumapit. Bahagyang umiti ang matandang babae sa tabi ni Princess. Tama siya, binata. Lahat tayo ay may kanya-kanyang pinagdadaanan. Pero hindi naman mahal ang kabaitan, di ba? Napatikom ang panga ng attendant. Ang kanyang pride ay nakikipaglaban sa isang mas malalim na bagay. Pagkakasala. Gusto niyang makipagtalo para ipagtanggol ang kanyang pag-ugali, ngunit natagpuan niya ang kanyang sarili na walang masabi. Umiti ng bahagya si Princess. Alam mo, mahina niyang sabi. Ang paraan ng pakikitungo natin sa mga estranghero ay nagsasabi ng higit pa tungkol sa atin kaysa sa kanila. Ang respeto ay isang bagay na nararapat sa lahat. Kahit sa maliliit na lugar na tulad nito, ang kanyang mga salita ay nakasabit sa hangin. Hindi ito malakas. Hindi ito agresibo. Gayunpaman, tumatama ang mga ito sa tahimik na kapangyarihan ng katotohanan. Ilang pasahero ang lumipat sa kanilang mga upuan, pinag-iisipan ang kanyang mga salita. Isang binata ang yumuko sa kanyang kasama at bumulong, hindi siya ang iniisip ko. Iba siya. At pagkatapos ay bahagyang lumingon. Sa kamera na parang nakikipag-usap hindi lamang sa attendant, kundi sa lahat ng nanonood ng kwentong ito, nagtanong si Princess. Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa lugar ko? Gusto mo ba? Mananahimik ka ba o magsasalita ka para sa respeto? Ang tanong ay nanatili, hinihila ang mga manonood sa eksena, ginagawa silang bahagi ng kwento. Nataranta ang attendant, bumulong ng isang bagay ng mahina at itinulak ang kariton, ngunit mas mabagal na ang kanyang mga hakbang ngayon. Sa unang pagkakataon mula nang sumakay, nang hina ang kanyang kumpiyansa. Inaasahan niyang masisira ang diwa nito. Sa halip, ang kahinahunan nito ay sumisira sa kanyang mga pader. At kahit hindi pa niya ito namamalayan, ito pa lamang ang simula. Ang katotohanan tungkol sa kung sino talaga siya, ang pagkaalam sa kanyang gagawin sa lalong madaling panahon, ay magpapabaligtad sa buong paglipad na ito. Ang ugong ng eroplano ay nagpatuloy, matatag at walang tigil. Ngunit sa loob ng cabin, may nagbago. Ang mga bastos na salita ay humupa. Ang mga bulong na dating nagdala ng paghatol ay ngayon ay may halong kuryosidad. Sino ang dalagang ito na nagtiis ng husto? Ngunit tumugon ng may gayong pagtitiis. Ang matandang ginang na nakaupo sa tabi niya ay sa wakas ay lumapit. Mahal ko, mahina niyang sabi. Ang napakakalma mo sa lahat ng ito. Karamihan sa mga tao ay sisigaw pabalik, hihingi ng tawad, tatawag pa para sa manager. Bakit hindi mo ginawa? Umiti ng marahan si Prinsesa Pacquiao. Mahina ang kanyang boses, ngunit bawat
Salita ay may bigat dahil ang galit ay hindi nakapagpapagaling ng galit. Minsan ang pinakadakilang lakas ay ang katahimikan. Bahagyang nanlaki ang mga mata ng matandang babae. May karunungan sa mga salitang iyon, karunungan na parang lampas sa kanyang pandinig. Humigop ng marahan si prinsesa sa kanyang tsaa, at nagpatuloy na parang mas kinakausap niya ang sarili kaysa sa iba. Madalas makita ng mga tao ang pangalang Pacquiao at ipinapalagay na palaging madali ang buhay ko. Iniisip nila ang katanyagan, karangyaan, espesyal na pagtrato, ngunit hindi nila nakikita ang buong larawan. Hindi nila alam kung saan nagmula ang aming pamilya o ang mga paghihirap na tiniis ng aking ama bago pa man malaman ng mundo ang kanyang pangalan. Ilang pasahero sa malapit ang lumingon, nakikinig ng mas mataman ngayon. Pinalambot ng kanyang mga salita ang kapaligiran, hinila ang mga ito sa kanyang kwento. Lumaki ako sa isang sambahayan kung saan ang pagpapakumbaba ang lahat. Ipinaliwanag niya ang aking ama sa kabila ng pagiging isang world champion. Ay hindi kailanman hinahayaang kalimutan namin ang kanyang mga simula. Ikinuwento niya sa amin ang tungkol sa pagbebenta ng tinapay sa mga kalye, sa pagtulog ng gutom, sa pagharap sa pagtanggi ng paulit-ulit. Itinuro niya sa amin na ang respeto ay hindi nabibili. Dapat itong pagtratuhin at dapat din itong ibigay ng malaya sa iba, kahit sino pa sila. Ang kanyang mga mata ay dumako sa pasilyo kung saan nawala ang flight attendant upang ipagpatuloy ang kanyang serbisyo. Kaya naman hindi ako nagagalit kapag hindi ako pinakikitunguhan ng mga tao. Siguro pagod na sila. Siguro nasasaktan sila. Siguro nakikipaglaban sila sa mga laban na hindi ko nakikita. Kung tutugon ako ng may pagmamalaki, magiging bahagi ako ng parehong siklo na minsang nakasakit sa sarili kong pamilya. Ngunit kung tutugon ako ng may pagtitiis, marahil ay masisira ko ang siklong iyon. Ang matandang babae ay dahan-dahang tumango, kitang-kita ang paggalaw. Ang ilang iba pang mga pasahero ay hindi komportableng lumipat sa kanilang mga upuan, ang pagkakasala ay gumagapang sa kanilang mga ekspresyon, habang naaalala nila ang mga hindi magagandang bulong na kanilang sinabi kanina. Ipinagpatuloy ni Princess ang kanyang tono ng matatag, halos parang isang banayad na aral na para sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Nakita ko na ang mundo ay tinatrato ang aking ama na parang isang bayani sa spotlight. At nakita ko rin ang parehong mundo na nakalimutan na siya ay tao. Ang katanyagan ay hindi nagbubura ng pakikibaka. Ang kayamanan ay hindi nagbubura ng sakit. Kahit ang pinakamakapangyarihang tao ay may mga peklat na hindi mo nakikita. At gayon din ang mga flight attendant, waiter, guardia, tindero, lahat ng taong madalas nating nakakaligtaan. Kaya nga pinipili ko ang pasensya. Kaya nga pinipili ko ang kabaitan. Ang kanyang mga salita ay tumatak sa kaibuturan ng kabin. Ang kwento ng pamilyang Pacquiao mula sa kahirapan hanggang sa pandaigdigang pagkilala ay hindi lamang tungkol sa boxing. Ito ay tungkol sa katatagan, tungkol sa pagbangon laban sa insulto. Tungkol sa pagharap sa kahihiyan ng hindi nawawalan ng dignidad. At ngayon sa masikip na eroplanong ito, ang pamana ng pagpapakumbaba ay ibinubunyag sa pamamagitan ng kanyang anak na babae. Bumulong ang binata na nakaupo dalawang hanay sa likuran sa kanyang kaibigan. Maaari sana niya. Napahiya siya ng napakadali. Ngunit sa halip, tinuturuan niya tayong lahat ng isang aral. Ibinaba ni Princess ang kanyang tingin, marahang hinahaplos ng kanyang mga daliri ang gilid ng kanyang tasa. Para sa kanya, hindi ito tungkol sa pagpapatunay ng isang punto. Hindi ito tungkol sa pagbubunyag ng kanyang pagkakakilanlan upang humingi ng respeto. Ito ay tungkol sa pagpapakita na ang tunay na lakas ay wala sa kung gaano kalakas ang iyong pagsigaw, kundi sa kung gaano kaganda ang iyong pagtitiis. Tumingin siya pabalik sa matandang babae. Sa tabi niya at nagbigay ng isang maliit at nakapapanatag na ngiti. Palaging sinasabi ng aking ama, huwag kalimutan. Kung saan ka nanggaling, mula sa huwag mong kalimutan ang mga taong tumulong sa iyo na bumangon at huwag mong gamitin ang iyong pangalan para tapakan ang iba. Gamitin mo ito para iangat sila. Iyan ang aking isinasabuhay. Inabot ng matandang babae ang kanyang kamay at marahang tinapik ang kanyang kamay. Matalino ka ng higit pa sa iyong edad, anak. Kailangan ng mundo ng mas maraming taong katulad mo. Sandali, napuno ng katahimikan ang kabin. Ngunit hindi na ito ang mabigat na katahimikan ng paghatol. Ito ay ang maalalahaning katahimikan ng pagmumuni-muni.
Tumingin ang mga pasahero sa loob, tinatanong ang kanilang sariling mga aksyon, ang kanilang sariling mga palagay. At sa isang lugar sa likuran ng eroplano, ang flight attendant mismo ay huminto sa kalagitnaan ng hakbang na parang nararamdaman ang pagbabago ng enerhiya. Hindi pa niya alam, ngunit ang katotohanan tungkol sa kung sino siya. At ang bigat na dala ng mga salita niya ay malapit nang bumagsak sa kanya. Nakahanda na ang entablado. Ang mga bulong-bulungan ay malapit nang maging pagkabigla. At ang paglipad na nagsimula ng normal ay malapit nang maging hindi malilimutan. Ang mga ilaw sa kabin ay humina habang ang paglipad ay humupa sa matatag na ritmo nito sa kalangitan. Ang mga pag-uusap ay lalong humina, ngunit ang bigat ng mga naunang pangyayari ay nananatili pa rin. Ang mga taong nakasaksi sa mga bastos na pag-uusap ay umiwas na ngayon sa pakikipagtitigan. Sa dalaga sa tabi ng bintana. Ang ilan pang iba, gayunpaman, ay hindi mapigilang sumulyap sa kanyang direksyon, ang kanilang kuryosidad ay tahimik na kumukulo. Bumulong ang matandang babae sa tabi niya, "Mahal ko, napakatalino mo magsalita. Ipinapaalala mo sa akin ang isang sikat na tao, kahit hindi ko lubos maisip." "Prinsesa," ngumiti lang si Pacquiao. "Isa lang din akong manlalakbay," mahina niyang sabi. Wala nang iba. Pero may mga bulong na kumakalat sa paligid. Ang binata, na maingat na nagmamasid simula pa noong una, ay yumuko, nagsalita ng sapat na malakas para marinig ng mga kasama niya sa hilera. "Parang kilala ko na siya. Tingnan mong mabuti ang mukha niya. Hindi ba siya pamilyar? Anak iyon ni Manny Pacquiao." Kumalat ang pangalan sa buong kabin. "Ano? Hindi pwede. Nandito si Prinsesa Pacquiao sa flight na ito. Pero mukhang simple lang siya. Sigurado ka ba?" Mabilis na kinuha ng isa pang pasahero ang telepono niya para maghanap ng litrato at saka natigilan. Hindi maikakaila ang pagkakahawig. Pareho ang mga mata, pareho ang ngiti. "Siya yon," bulong niya habang ipinapakita ang screen sa iba. "Siya talaga yon." Isang sunod-sunod na bulong-bulungan ang umalinggaw sa eroplano, napalingon ang mga ulo, ang mga estrangherong umirap kanina ay napaayos na, ang kanilang mga mukha ay nagbago mula sa paghatol patungo sa pagkabigla, pagkatapos ay sa tahimik na pagkakasala. Nanlaki ang mga mata ng matandang babae sa tabi ni Princess. "Naku, ikaw. Kayo ang anak niya, hindi ba?" Malumanay na tumango si Princess, kalmado ang kanyang ekspresyon. "Ako nga. Pero sana, makita mo ako kung sino ako ngayon. Hindi lang basta pangalan. Hindi lang anino ng aking ama, isang tao lang tulad ng lahat ng nandito." Tila lumapot ang hangin. Ang bigat ng katotohanan ay dumidiin sa bawat sulok ng kabin. Ang mga bumulong ng mga insulto kanina ay umiwas na ngayon sa kanyang tingin, ang kanilang mga pisngi ay nag-aalab sa kahihiyan. Ngunit isang tao ang mukhang pinakanatatakot, ang flight attendant. Habang dumadaan siya dala ang kariton ng inumin, naabutan niya ang hagdan ng mga pasahero sa paligid niya. Napansin niya ang mga screen ng telepono na nagniningning sa mga litrato ni Princess, ang mga bulong na inuulit ang pangalang Pacquiao, at sa wakas ay napagtanto niya ito. Napatigil siya sa paglalakad. Natuyo ang kanyang lalamunan. Kumislap ang mga mata niya sa kanya, pagkatapos ay mabilis na lumayo. Ang aroganteng maskarang suot niya kanina nang may kumpiyansa ay nagwawala. Nagsimulang magbulungan ng mas malakas ang mga pasahero, hindi lang sa isa't isa, kundi sa kanya. "Paano mo siya nakakausap ng ganyan? Kilala mo ba siya?" Sigaw kay Prinsesa Pacquiao. "Maniniwala ka ba?" Bahagyang nanginig ang mga kamay ng attendant habang hawak niya ang kariton. Ibinuka niya ang kanyang bibig para tumugon, ngunit walang salitang lumabas. Sa unang pagkakataon simula nang lumipad ang eroplano, mukhang maliit siya, walang katiyakan, at lantad. Samantala, nanatiling larawan ng kalmadong dignidad si Prinsesa. Hindi siya natuwa. Hindi niya itinaas ang kanyang boses o sinamantala ang pagkakataong ipahiya siya bilang ganti. Nakaupo lang siya roon at humihigop ng tsaa na parang walang nagbago. Ngunit nagbago na ang lahat. Lumabas na ang katotohanan. Ang mga bulong-bulungan ay naging mga alon na humahampas sa kabin. Umiling ang mga pasahero sa kawalan ng paniniwala. Ang ilan ay bumulong ng paghingi ng tawad kahit wala naman siyang hiniling. Ang iba ay nakatitig lang, ang kanilang mga ekspresyon ay lumambot sa paghanga. Muling lumapit ang matandang babae, basa ang mga mata.
Anak, napakarami mong tiniis, ngunit nanatili kang mabait. Kung maaari lang sanang matuto ang mundo mula sa'yo. Inilagay ni prinsesa ang isang banayad na kamay sa kanya. Hindi ito tungkol sa katanyagan. Ito ay tungkol sa kung paano natin tinatrato ang mga tao kahit hindi natin sila kilala. Ang respeto ay hindi dapat nakadepende sa katayuan. Muling pinatahimik ng kanyang mga salita ang mga bulong, na muling lumubog ng malalim sa puso ng mga nakikinig. Natigilan ng flight attendant, ramdam ang bigat. Nang dose-dosenang mga matang nakatitig sa kanya. Nawala ang kanyang kayabangan, napalitan ng takot. At panghihinayang. Napagtanto niya ngayon na ang kanyang pag-ugali ay hindi lamang pagwalang galang sa isang pasahero. Hindi rin nito iginalang ang anak ng isang pambansang bayani, isang pandaigdigang ikon. At sa lalong madaling panahon marahil ay aabot ito sa malayong lugar sa kabin na ito. Sa ngayon, gayunpaman, ang katotohanan ay hindi maikakaila. Ang ordinaryong babaeng kanyang tinrato ng malupit ay walang iba kundi si Prinsesa Pacquiao, at tiniis niya ang lahat ng ito nang may kagandahang loob na lalong nagpalala sa kanyang sariling mga pagkukulang. Nakahanda na ang entablado para sa susunod na mangyayari. Isang desisyon na magpapabago sa takbo ng biyahe at mag-iwan sa bawat pasahero ng isang kwentong hindi nila malilimutan. Malakas pa rin ang bulungan sa loob ng kabin nang bumalik ang flight attendant, namumutla ang mukha, matigas ang tindig. Ang dating kumpiyansang tono niya ay tuluyang naglaho. Tila mas mabigat ang bawat hakbang niya, nabibigatan ng pagkaunawa kung sino ang kanyang kausap. Nagpalitan ng tingin ang mga pasahero na parang hindi makapaniwala. Umiling ang ilan, pinoproseso pa rin ang pagkabigla. Ang iba naman ay sumandal sa isa't isa, bumubulong, paano niya nagawa? Hindi man lang siya sumagot. Pero siya pa rin ang nagpakita ng dignidad. Tahimik na umupo si Princess Pacquiao, hindi natitinag ang kalmado niyang kilos. Ngunit sa unang pagkakataon, inabot niya ang kanyang maliit na bag, kinuha ang kanyang telepono, at nag-dial ng numero. Mahina ngunit mahinahon ang kanyang boses. Hello? Ako nga. Kailangan kong mag-ulat ng isang insidente. Nasa flight 327 ako. Natigilan ng attendant sa kinatatayuan. Kumalabog ang kanyang puso. Alam niya agad ang ibig sabihin nito. Lumakas ang mga bulong-bulungan sa paligid ng kabin. Lumapit ang mga pasahero. Naintriga. Hindi na lang sila basta nakasaksi ng isang mahirap na pag-uusap. Nasaksihan nila ang hustisyang nabubunyag sa harap ng kanilang mga mata. Matatag na nagsalita si Princess sa telepono, ngunit walang galit. Paulit-ulit na walang galang sa flight na ito na nakadirekta sa mga pasahero ng walang dahilan. Naniniwala ako na kailangan itong tugunan kaagad. Tinapos niya ang tawag, ibinalik ang kanyang telepono sa kanyang bag, at bumalik sa kanyang pag-inom ng tsaan na parang walang nangyaring kakaiba. Ilang sandali pa, narinig ang boses ng kapitan, kalmado ang intercom, ngunit hindi pangkaraniwang seryoso. Mga binibini at Ginoo, nakatanggap tayo ng mga tagubilin mula sa lupa. Pansamantala naming ihihinto ang paglipad ng flight na ito pagdating sa pinakamalapit na paliparan para sa isang agarang bagay. Manatili po kayong nakaupo. Isang sunod-sunod na hingal ang umalingaw-ngaw sa eroplano. Natigilan dahil sa kanyang tawag. Narinig niyo ba ang tono ng kapitan? Seryoso ito. Nawalan ng kulay ang mukha ng flight attendant. Sinubukan niyang ipagpatuloy ang paglilingkod, ngunit kitang-kita ang panginginig ng kanyang mga kamay. Hindi na niya maitago ang katotohanan. Bumulong ang matandang babae sa tabi ni Princess na nagtataka, bata. Binago mo lang ang buong flight sa isang tawag lang. Lumingon si Princess sa kanya nang may banayad ng ngiti. Minsan kailangan ng isang aksyon lang para ipaalala sa mga tao na ang paggalang ay hindi opsyonal. Ito ay isang responsibilidad. Tumango ang mga kalapit na pasahero bilang pagsang-ayon. Isang lalaki ang nagsalita, ang kanyang boses ay sapat na malakas para marinig ng iba. Hindi niya ito tinaasan ng kanyang boses kahit minsan. Hindi niya ito ininsulto. Ipinaglaban lang niya ang dignidad. At tingnan ang nangyari. Nagbago ng husto ang atmosfera ng kabin. Kung saan dating pangungutya at paghuhusga, ngayon ay paghanga. Nagsimulang magsalita ang mga pasahero laban sa kanilang nasaksihan.
Hindi patas ang pagtrato sa kanya mula pa sa simula. Nakita mo ba kung gaano siya kakalma? Iyan ang tunay na lakas. Dapat sana'y mas maaga tayong nagsalita. Nabigla ang flight attendant sa bigat ng hagdan at tuluyang nawalan ng malay. Huminto siya sa gitna ng aisle, yumuko. Nanginig ang kanyang mga labi habang bumubulong. Hindi ko alam kung sino ka. Marahan siyang tiningnan ni Princess, matatag ngunit mabait ang kanyang mga mata. Iyan ang punto, mahina niyang sabi. Hindi mo dapat kailangang malaman ang pangalan ng isang tao para tratuhin sila ng may respeto. Ang mga salita ay mas malalim kaysa sa anumang pagsaway. Ang mga pasahero sa paligid nila ay bumulong bilang pagsang-ayon, tumatango. Ang kayabangan ng flight attendant ay natunaw sa kahihiyan. At sa sandaling iyon, may nangyaring kahanga-hanga. Ang aral ay hindi lamang para sa kanya. Para ito sa lahat ng nasa eroplanong iyon. Masyado siyang mabilis na hinusgahan, labis na ipinagpalagay, masyadong malayang bumulong, ngunit pinili pa rin niya ang kabaitan kaysa sa pagmamataas, pagpapakumbaba kaysa sa galit. Kumpleto na ang pagbabago. Mula sa pangungutya patungo sa respeto, mula sa paghatol patungo sa paghanga. Nakita na kayo ng buong kabin. Si Prinsesa Pacquiao kung sino talaga siya. Hindi lamang anak ng isang kampiyon, kundi isang kampiyon ng kagandahang asal at dignidad mismo. Maaaring pansamantalang natigil ang paglipad, ngunit ang mga puso ng mga nasa eroplano ay nabuhayan. Ang kwentong nagsimula sa kabastusan ay nagiging isa sa mga pinakamakapangyarihang aral na madadala ng mga pasaherong iyon. Lumapag ang eroplano sa pinakamalapit na paliparan, ang mga gulong ay mahinang umuugong sa runway. Hawak ng mga pasahero ang kanilang mga gamit, ngunit walang nagreklamo tungkol sa hindi inaasahang paghinto. Sa unang pagkakataon, napuno ng katahimikan ang kabin. Isang katahimikan na puno ng pag-asam. Nang mamatay ang karatulan ng seatbelt, dalawang supervisor ng airline ang pumasok sa kabin. Ang kanilang matalas na uniforme at propesyonal na tono ay agad na nakakuha ng atensyon. Dumiretso sila sa flight attendant na siyang sanhi ng gulo. Sir, matatag na sabi ng isa sa kanila, kailangan po namin kayong makausap. Lumungkot ang mukha ng attendant. Kinakabahang sumulyap siya sa mga pasaherong nanonood sa kanya, pagkatapos ay kay Princess Pacquiao, na nanatiling kalmado at kalmado sa kanyang upuan. Nakayuko ang ulo, sinundan niya ang mga supervisor patungo sa unahan. Wala na ang kanyang kayabangan. Ang natitira na lang ay panghihinayang. Habang dumadaan siya sa kanyang hanay, huminto siya. Nabasag ang kanyang boses habang bumubulong, pasensya na. Hindi ko dapat kayo o sinuman ang tinatrato ng ganoon. Tumingala si Princess, matatag ang kanyang mga mata, mahina ngunit matatag ang kanyang tono. Pinapatawad kita, ngunit tandaan mo ito. Walang katumbas ang kabaitan, at dapat itong ibigay sa lahat, hindi lamang sa mga taong iniisip mong mahalaga. Ang kanyang mga salita ay parang kidlat, hindi sa galit kundi sa katotohanan. Muling yumuko ang attendant, mahigpit na nakapikit ang kanyang mga labi bago lumakad palayo kasama ang mga supervisor. Ang cabin X. Sabay-sabay na dinala. Muling nagbulungan ang mga pasahero, ngunit sa pagkakataong ito ay iba ang kanilang tono. Magalang inspirasyon. Hinawakan ng matandang babae sa tabi ni Princess ang kanyang kamay, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa luha. Mahal ko, ngayon ay ipinaalala mo sa aming lahat na ang pagpapakumbaba ay kapangyarihan. Hindi mo kinailangang sumigaw. Hindi mo kinailangang humingi. Ipinakita mo sa amin ang lakas ng pasensya at kagandahang asal. Tumango ang iba bilang pagsang-ayon. Isang batang pasahero ang yumuko sa kabilang pasilyo at sinabing, mali ang aking paghatol sa iyo. Noong una, at ngunit dahil sa kung paano mo hinarap ang lahat ng ito, may natutunan ako. Hindi na ako titingin muli sa mga tao. Sa parehong paraan. Marahang ngumiti si Princess. Iyon lang ang inaasahan ko para sa kanya na nakikita natin. Lampas sa panlabas na anyo. Hindi natin alam kung ano ang nasa loob ng iba. Ang kaunting kabaitan ay maaaring magpagaan ng isang mabigat na pasanin. Ang aral ay malinaw hindi lamang sa mga pasahero sa flight na yon, kundi sa sinumang makakarinig ng kwentong ito sa ibang pagkakataon. Dahil sa huli, hindi lamang ito tungkol sa isang bastos na flight attendant o isang hindi inaasahang pag-ground.
Ito ay tungkol sa isang bagay na mas malaki. Isang paalala na ang respeto ay hindi dapat nakadepende sa kayamanan, katayuan, o mga titulo. Ang tunay na kadakilaan ay wala sa kung gaano mo ito kalakas na hinihingi, kundi sa kung gaano mo ito katahimik na isinasabuhay. Habang nagsisimulang bumaba ang mga pasahero, marami ang huminto upang personal siyang pasalamatan. Ang ilan ay nakipagkamay sa kanya, ang iba ay nagbigay lamang ng mainit na ngiti. Ang ilan ay bumulong pa nga. Binago mo ang paraan ng aking pag-isip. Para kay Prinsesa Pacquiao, hindi ito tungkol sa pagkilala. Hindi ito tungkol sa pagiging anak ng kanyang ama. Ito ay tungkol sa pag-iwan ng isang bagay na higit pa sa katanyagan, isang halimbawa ng pagpapakumbaba, paggalang, at tahimik na lakas. At marahil iyon ang aral na kailangan nating lahat ngayon. Ang respeto ay hindi optional. Ang kabaitan ay hindi dapat nakalaan para sa mayaman o sikat dahil hindi mo alam kung sino ang nakaupo sa tabi mo o kung paano maaaring maantig ng iyong mga salita ang kaluluwa ng isang tao. Kaya hayaan mong tanungin kita, kung ang kwentong ito ay nakaantig sa iyong puso, anong aral ang iyong dadalhin? Sa iyong sariling buhay. Ibahagi ito sa mga komento dahil mahalaga rin ang iyong kwento. At huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Ang kwento bukas ay maaaring mas makapagbibigay sa iyo ng inspirasyon.